nakatatak sa puso ng bawat isa. Naniniwala po ako, Panginoon, na hindi mo siya binigay lamang bagkus nais mong magkaroon kami ng baon sa araw-araw, Panginoon ko, ng iyong mga salita na anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa. Andun ka, Panginoon, nakabantay, nakatunghay, at alam mo, Panginoon, ang bawat galaw ng bawat isa sa amin. Maraming salamat. O Diyos, hinihiling ko po ang paglilinis mo, Lord, sa puso at isipan ko, at nawa i-focus mo ako sa oras na ito, Panginoon, at kalimutan mo na anuman ang problema, Panginoon, na po pwedeng umadla, Panginoon, sa paghahayag ako sa mga bagay, Panginoon, na ginawa ko. Umpisan sa iyo. Thank you, Lord. Amen and amen. Ayan, purihin ng Panginoon. Siyempre, andito po tayo sa ating daily devotion at ngayong gabi para po sa ating scripture. Ayan, Romans 8:28. Wala tayo, hindi natin pinagdadaanan at hindi pinaparanas ang Panginoon. Ano po, yung mga pare-pareho, hindi naman po limit sa kaalaman ng bawat isa na dito po sa ating scripture, nababasa niyo po ano lahat ng bagay. Ano po lahat? Sa mga sirkansya na pinagdadaanan. Buhay natin, ano po, nandoon yung mga bagay namin. Hindi man natin maintindihan, ano po, napagdaanan man natin na mahirap, ito pala ay blessing galing sa Panginoon. Mga question tayo. How do you say that you are blessed? O sa simpleng pag already blessed. Ng isang Kristiyano. When was the last time you said you are blessed? No? Dito po, maiisip natin, noong ano, nung bang ikalawang araw na namroblema ako, masasabi kong blessed pa rin ako kahit na dami kong problema, dami kong pinagdadaanan. Ano po, ang daming parang hindi magandang nangyayari. Ano, masasabi mo pa lang blessed ka kahit na may mga ganitong bagay sa buhay mo. Ang hirap po, ano, di ba? Pero bilang isang Kristiyano, dahil tayo po ay talagang dadanas ng mga mahihirap na sitwasyon,
blessed pa ba tayo? Yung nagiging yung trabaho natin, sinasabi pa ba natin blessed pa ba tayo? Sa nakakaranas po ng problema, nakakaranas ng kahirapan, sinasabi nila, mahalak, di ba? Sinasabi nila na wala talaga. Reasons na to, ano? Paano ba nagiging blessing in disguise? No? Paano tiniturn ng Panginoon yung mga bagay na akala natin makakabigat sa buhay natin, blessings pala na bigay ng Panginoon. Ano po? Maiksi lang po talaga ang mensahe na ito, pero alam ko, no, mapapalawak to nung mga bigay ng Lord na pointers na po pwede nating pagbulay-bulayan sa gabing ito. So, number one po, God blessings is like a coin that has two sides, the favor and the trial. Basahin po natin sa Luke 6:28, sabi niya, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. So dito po nabasa natin, no? Sa number 1, makikita po natin lang po yung kodigo natin. Yan. So dito po mababasa natin. Ang Lord po kasi, Jesus turned curses into blessing. For example po, sa buhay po, di ba? Mababasa natin sa buhay ni Joseph ng mga panahon, na siya yung ginawa ng hindi maganda ng kanyang mga kapatid. Di ba po? Nakikita niyo po saan ba nanggaling yung galit ng kanyang mga kapatid? Kasi love of his father, Jacob po but siblings anger. Nakikita niyo po yung two faces. Mahal siya ni Jacob, pero hate siya ng mga kapatid niya. Nakikita po natin yung two faces between relationship po, Kaya sinasabi dito, God blessings like a coin that has two sides, yung favor at yung trial. So dito po nagiging blessing dito, yung pagmamahal na meron si Jacob kay Joseph. Diba? Pero nagiging trial naman para sa kanya yung treatment ng kanyang mga kapatid. Pero dahil mabuti ang Diyos, Jesus, diba? Jesus turned curses into blessings. Dito matutunghayan po natin sa kwento ni it turns out na napunta siya sa mabuting sitwasyon after po ng mga nangyari sa kanya. Diba? He must die due to his sibling envy and anger, but Joseph is alive and sold instead. Actually po, nung mga panahon na yon sa hate ng mga kapatid niya, pwede na lang, diba? Pwede na lang, naisip pa nilang patayin na lang nila eh. Pero mabuti ang Diyos. Instead na mamatay siya, diba? Napagbili siya at napunta pa siya sa magandang sitwasyon. Diba ba? The siblings of yung blessings po talaga ng Lord, the blessings of the Lord is really working, di ba? In all ways, and it always works for good. Kahit na dumana si Joseph po ng mga panahon na yon, nung hinihit siya ng tao katulad sa atin, may mga panahon na hate din tayo ng ibang tao. Nakakaranas tayo ng mga bagay na nagiging harsh sila sa atin, sa pananalita, sa treatment, di po ba?
maihahambing natin 'to sa buhay natin. Nakakaranas din tayo ng mga maling, um, karakter ng ibang tao. Pero napakabuti ng Diyos, kasi po nakikilala natin sila, 'no? Kung hindi man sila favor sa atin dun sa bagay na ito, at least tayo nakakapag-adjust. Ina-advance na tayo ng Panginoon na may mga tao talagang ganito. So, yung pagiging hindi magandang ugali nila, nagiging blessings po yan sa atin. Kasi bakit? Tini-train tayo ng Panginoon, natututo tayo, diyan tayo nagiging sharp. Kasi naranasan mo na ma-encounter yung taong ganito, so anong gagawin ng Panginoon? Bibigyan ka niya ng wisdom. Andun ang love ng Lord, bibigyan ka niya ng wisdom para yung sarili mo, ikaw, na anak ng Panginoon, na magkakaroon ka na ng training ground kung paano mo i-handle yung mga ganitong tao. 'Di ba po? Tingnan po natin 'no, noon yung buhay ni Joseph, he was jailed with the wrong idea. Ito po, he was jailed with the wrong idea, but he was released with a good identity. Tingnan niyo po ano, 'di ba, nung mga panahon na yun, um, paki-ano po ako. Titignan ng Panginoon kung ikaw ba ay mananatili. Siyempre hindi naman yan ibibigay ng Lord yung makikita niyang mapapasama ka lang. Kung nakikita niyang dadating yung time, 'no, hindi mo siya magagamit sa tama, kasi posible na i-post yan ng Panginoon, mag-wait ka. 'Di ba, parang ang gusto kasi makita ng Panginoon, matuto ka muna na 'pag nakita niya na kaya mo ng i-handle ang mga bagay na ito, 'di ba, tsaka niya i-a-allow. Kaya nga meron pong wait, 'di ba? Meron pong, um, go and no, 'di ba? 'Yun ang Panginoon, eh. Hindi hindi lahat ifi-favor niya sa'yo. Hindi lahat agad-agad imasnap, ibibigay niya sa'yo. Kaya niyang gawin, kayang gawin ng Panginoon, pero hindi niya 'yun basta-basta gagawin ng wala kang natututunan. Ano po, kaya God blessings like a coin that has two sides. Curses into blessings. Yung pangda-down nila sa'yo na yan, yung paninira nila sa'yo na yan, yung pagbibigay nila ng talaga maintindihan ng ugali. Mahirap. Pero purihin ng Panginoon, no? Binibigyan niya tayo ng wisdom, ng strength, ng knowledge, ng understanding para maintindihan mo na diyan ka palaki. Ganun ang Lord, eh. Hindi ka naman niya ilalagay si Joseph. He was blessed by panaginip pa.
Diba? Yung pagiging governor niya, kaya nga ginawa niya yung mga bagay na yun. He was blessed by parang obligasyon, responsibility, no? Yung isang posisyon na to na alam ng Panginoon na si Joseph lang. Panginoon mo talaga no. Pero ang hirap din sabihin ng tumitingin, hindi bumabalik na permission po talaga mag-fulfill. No, nagkakaroon ng Diyos. Kasi kung walang Lord na gumagabay sa bawat isa, sa mga pinagdadaanan po natin, siguro tayong lahat, nakalihis na tayo. Anak ng Lord, hindi tayo po. Ayan. Sometimes, God's blessing are not in what He gives, but in what He takes away. Bakit po kaya nasabi ito ng Panginoon? Diba? Basahin po natin sa Matthew 8:21-22. Sabi niya, then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sin against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Kasi po, may mga tao, actually, ito po ay, alam ko, madami ang nakaranas nito. Minsan, sa buhay natin, pag tayo, humawak ng malaking halaga, minsan napupunta sa maling way ng paggastos. Unang-una, na ang iba, lumalabas, kumakain, nagiinom, lahat-lahat ginagawa, nagpapasarap sa buhay. Tulad po ng prodigal son, diba? Feeling nila blessed sila, feeling blessed. Diba? Travel dito, travel doon, feeling blessed. Ano po, diba ganyan? Feeling nila yun yung blessing sa buhay nila. Yung pagkakaroon ng maraming ari-arian, pagkakaroon ng pera sa bangko, ng huge amount sa bangko, ng malaking halaga. Yun po ang blessing na para sa kanila. Pero yung kayang pagtatanggal ng Panginoon, for example, sa taong sinasandalan natin, nagsusurvive para sa atin kasi, syempre, siya yung may kakayanan na i-sustain yung pangangailangan natin kasi siya may trabaho, for example. No? Ito po, example lang. Siya yung may trabaho. Syempre, dun sa mga financial na pangangailangan natin, siya yung nagsusustain. Pero nakikita ng Lord na sa Kanya ka na umaasa, hindi na sa Kanya. Diba? Sa Kanya ka na parang every time na nahihirapan ka, sa Kanya ka nagsasabi kasi alam mo na He can provide. Ang Lord, nakikita niya, hindi ka na nga nagpe-pray, hindi ka nga umuuna sa akin, pero naghahanap ka sa isa tao, umaasa ka na sa tao. Maniwala po kayo sa hindi, tatanggalin ng Diyos kung ano yung pinanggagalingan ng source mo dito sa lupa. Maniwala po kayo sa hindi, kung sino man ang sinasandalan mo ng mga panahon na nangangailangan ka, na hindi ka sa Lord humingi, tatanggalin niya ng Panginoon. Kasi bakit? Ang blessings
Mag-i-start 'pag tinanggal sa'yo ng Panginoon yung taong yun. Kasi bakit? Dadanas tayo ng struggle ulit, dadanas tayo ng trial ulit. Siyempre mawawalan ka ng source. Ngayon ano pong mangyayari? Matututo ka ng mag-pray, matututo ka ng lumapit sa Panginoon, makikilala mo ang Lord, ano po, ang maayos na relasyon sa Diyos, 'di ba? Minsan kung hindi tatanggalin ng Panginoon yung mga perang hawak mo, hindi mo mare-realize natin. Focus, siyempre kita ng mali nafo-focus natin yung mindset na meron tayo. Imbes na dun sa kung ano yung nagbibigay pleasure sa'yo, no? Para ma-delight mo yung sarili mo sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. No, alam ko po sa oras na 'to iniisip niyo, "Oo nga 'no, nung mga panahon na yun, dito ako naka-focus." Tinanggal siya ng Panginoon. So, blessing kasi andito po kayo, eh, andito tayo, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Kung hindi ba tinanggal ng Panginoon noon yung bagay na kumukuha sa atensyon natin, andito po kaya tayo, 'di ba? Wala. Maniwala po tayo at hindi, nandun pa rin tayo kung saan tayo noon, kung hindi tinanggal yun ng Panginoon. Ano po, hindi niyo po ako naririnig nagsasalita ngayon kung hindi tinanggal lahat ng Panginoon din sa akin, ng mga inuuna ko noon. Ano po, naniniwala ako na ang bawat isa may testimony sa mga bagay na 'to. So, anong sabi ng Panginoon, 'di ba? Tinanggal ni Lord noon yung mga kapatid ni Joseph na po puwedeng humadlang sa kanya. 'Di ba, tinanggal noon ng Panginoon yung paghihirap ni Joseph sa kamay ng mga kapatid niya, kaya gumawa siya ng way. Ano po, though mahirap man yung pinagdaanan niya, pero blessing siya sa buhay niya, naging blessing siya sa buhay niya, naging gobernador siya, eh. Kung hindi ba siya binenta noon, magiging gobernador ba siya? 'Di ba? May mga sirkumstansya sa buhay natin. Kaya yung mga tao, wag na tayong magtaka yung mga taong Wait, I pupuwedeng, saw our carpet. sumira Sorry. sa focus natin sa Panginoon, 'no? Sumira dun I'm glad sa our car magandang, can use every buhay color na because gusto it's sanang white. ibigay ng Panginoon. Tatanggalin talaga yan ng Lord. Wag na tayong magtaka kung bakit This is my car key.
nito mga Yeah. You can bring this. galit natin, ano man ang naging dahilan ng paghihirap natin noon, 'di ba? Anong sabi ng Lord? Magpatawad tayo, hindi lang 7 times, kundi 77 times. 'Di ba? Napakabuti ng Diyos. Kahit na tayo ay nahirapan, kahit tayo ay nasaktan, 'di ba? Andun pa rin ang puso ng Panginoon na sinasabi niya sa atin, magpatuloy tayong magpatawad. Huwag tayong magalit sa tao kasi hindi natin sila kalaban. Yung espiritu na andun, ang i-rebuke natin. So the greatest, sabi po dito po sa Matthew 18, ang ano po ano, the greatest expression of blessing. The greatest expression of blessing is the willingness to forgive. No? Ulitin ko po, the greatest expression of blessing is the willingness to forgive. Kasi dyan mag-uumpisa once na pinalaya mo kung ano yung nasa puso mo, Can you carry? binitawan mo kung ano yung nagpapabigat sa buhay mo. Ano po, doon natin mararamdaman na we are blessed. Kasi bakit? Salamat sa Panginoon, tinuruan niya tayong magpatawad. Nawawala yung bigat, nawawala yung hirap, nawawala yung mga anxiety, mga depression kasi hangga't galit po tayo talaga naman. Hindi ka na makakatulog, hindi ka makakakain, hindi ka makaka-focus. Diba may mga bagay po na ganito na nangyayari sa ating buhay kasi nga, nanggigigil pa tayo dun sa taong gumawa ng mali sa atin. Pero anong sabi ng Lord? Wag ka lang magpatawad ng 7 beses, kundi 77. Ibig sabihin, araw-araw po nating patawarin, mahalin, tanggapin yung mga taong nakagawa sa atin ng hindi tama. Kasi once in our life, no, naging sinner din po tayo at hindi rin natin alam yung ginagawa natin ng mga panahon na yon. Kaya sinasabi ng Lord, pinatawad kita, kaya magpatawad ka. No, napakasarap na sa puso wala kang bigat. Napakasarap magpatuloy sa Panginoon na wala po tayong dinadalang heaviness. Ano po, kasi sa buhay ngayon, kung magpo-focus po tayo dun sa mga nangyayari sa atin, madidistract tayo. Hindi na po tayo magpapatuloy, pero purihin ang Diyos. No, purihin ang Diyos. Kahit po sa buhay ni Job, 'di ba? Nawala din lahat sa kanya. Pero it's a blessing. Kasi bakit? Nakita po natin na sa buhay niya, kahit paano ang pagdaanan niya doon, nag-grieve siya ng mga panahon na nahihirapan na siya, nanatili po siyang tapat sa Panginoon. No? Anong ginawa ng Lord? Binalik niya lahat. 'Di ba? Sobra pa. 'Di ba? Kaya hindi naman yung meron ka ang totoong blessing. Yun ay kung ano ang tinanggal sa'yo ng Panginoon kasi makakasama sa'yo yun. Yun ang tunay na blessing. Yung mga bagay na tinanggal ng Lord kasi alam niya, no, hindi ka ito ida-drive dun sa right path eh. Ilalayo ka pa niya sa Panginoon. So sometimes, God's blessings are not in what He gives, but in what He takes away. Ayan. So sa number 3 po, the life of Jesus Christ. Ayan, dito po tayo magtatapos. Ayan. Alam naman natin na bumaba ang Panginoon, binigay ang Panginoon na isang 100% na tao. Meron po bang tumanggap sa kanya ng mga panahon na naging tao siya, 'di ba? Tayo pa nga na tao ang naging dahilan kung bakit siya nahirapan. Pero tingnan niyo po, dun sa mga nangyari sa buhay ng magpapako. 'Di ba? May salvation po kaya tayo ngayon. Diba? Wala. Siyempre, mo na Diyos na kumikinang natin masakit pinagdaanan to ng Panginoon. Kung hindi hinayaan maging siya, tao siya, maranasan niya yung mga bagay na nararanasan natin ngayon. Kaya doon tayo kukuha ng um, parang ipapatronize natin ng buhay ni Lord eh, 'di ba? Kaya yung mga na hindi maganda sa kanya sa panahon na to, no? Ay it turns blessing to everyone.
napakadaming bagay na sa kabila ng mga Lord, no, naging blessings po lahat. Kaya purihin ang Panginoon. Huwag na tayong lumayo. Isa na lang na binigay ng Diyos Ama noon. 'Di ba? Hindi baby, normal na baby, na kung paano po yung mga baby na niluluwal natin. Hindi natin alam, natin naman tayong malay noon na siya pala ang Jesus Christ na magliligtas sa buong sanlibutan. 'Di ba? Meron po bang tumanggap ba agad sa kanya? 'Di ba? Walang ang daming tao na hindi tumanggap sa Panginoon. Na nakikita po natin na yung mga nangyari sa kanya, ano po, kung alam natin na siya talaga, alam nila ng mga panahon na yun na siya ang Diyos, sasaktan ba siya? Ba hindi? Hindi po siya sasaktan. Kung alam nila na siya yung magsasalba, sasaktan ba siya? Ipapako ba siya? Tutuyain pa ba siya? Tuduraan pa ba? Ipapapaluin pa ba? So, dito po yung mga nakita natin kung paano saktan ng Panginoon noon, kung paano siya mag-suffer noon. Kung paano siya mag-suffer ng mga panahon na nasa lupa siya. It turns blessing sa ating lahat. Kaya nga buhay po tayo ngayon kaya nga tayo matatag, no? Kaya nga tayo nagpapatuloy, no? Kaya nga tayo nagkakaroon ng fruit of the Holy Spirit. 'Di ba? Yung mga pagiging pasensyosa. Ano po? Napakabuti ng Panginoon kasi lahat ng iba't ibang klase ng blessings na pwede nating maranasan sa ating buhay. Salamat sa Panginoon kasi pinagkakaloob niya. from the bag, Hindi lang po yung mga bagay na masarap, masaya, ano po, at nakaka-overwhelm, kundi pati yung mga bagay na nag-suffer tayo. No, lahat po talaga nanggagaling sa Panginoon. Hindi man natin maisa-isa sa buhay natin kung paano ginawa ng Panginoon sa buhay natin yung mga bagay na to. Ang importante, alam natin na sa Diyos nanggagaling lahat, kinaloob na lahat, at naniniwala po tayo You just pour na here, ma'am. sa Just pour plano here. ng Panginoon, andun yung katagumpayan. Hindi lang puro suffering. Yeah. No, may mga trials naman po Maybe I tayo, can do that. purihin ng Diyos. Kasi naniniwala tayo, we are victorious. May mga sufferings man, dadaan lang po tayo dyan. Sa panahon na to, sa oras na to, no, naniniwala ako na may ginagawa ang Diyos kung paano po binuo. For example po, sa isang movie, di ba may director? Diba, may director na gumagawa. So, ang Panginoon ang nagde-direct ng buhay natin. Ano po, behind the camera, behind dun sa nakikita natin, nasasaksihan ng ating mga mata. Naniniwala po ako na may plot twist ang lahat ng buhay na meron tayo. Ano po, kung ngayon, nahihirapan tayo, may plot twist na gagawin ng Panginoon. Babaguhin niya yan. Ako po, naniniwala ako na kaya tinatanggal ng Panginoon yung sitwasyon na meron tayo ngayon. This one is kasi may leaking, ipapalit so siyang maybe we panibago just use at mas this better. to hang the Naniniwala po bottle. ako na doon sa ipapalit ng Panginoon, mas magiging Yeah, mapapabuti I will yung tell her sitwasyon natin. when I come back. No, ako po, sinasabi ko nga, hindi So lahat let's ng just wash blessings with kailangan. hot water. Hindi lahat ng blessing sinasabi, masaya ka. Palaging, Yeah, yung and let's just use this to palaging hang pabor the sa'yo. bottle like that. Diba? May mga blessings din I'll wash na the... pinagdadaanan talaga tayo na hindi maganda. Kasi after nun, doon natin marirealize, kaya pala pinaiyak ako ng Panginoon. Diba? Kaya pala pinaiyak ako ng Panginoon. Kasi after nito, Sometimes I do tatayo ako that, ma'am. matatag, You know, tatayo ako when magpapatuloy, when at she just masaya used ako. that, Kasi hindi like, lang naman yung then blessings after 3 hours, I ang just rinse with hot dadalhin water. natin, kundi pati Yeah, yung experience I na pwede do that. natin i-share sa ating mga kapatid kung paano tayo pinagtagumpay ng Panginoon. So, dito po, nakita natin kung paano po ang 3-pointer na bigay ng Panginoon. Sabi ko nga po maiksi lang, pero naniniwala ako na sa bawat isa, may mga blessing Yes, guys na just nangyari push. din po sa buhay ninyo. Then it's No? up to Na may you. mga You bagay can din check nangyari how hindi hot. maganda, pero ang resulta,
blessings Yes, ma'am. pala. 3 ounce, 3.5, it's Maririnig po okay. natin. So, 3 sa to conclusion 4, po natin, it's okay this time. sa Psalms So she 3:5, can, but trust you in the need Lord to with all take your heart, longer a bit. not lean That's on the your own doctor said. You can understanding. give her 4, but, Itiwala po you natin sa know, it, Panginoon. Bawat it's sitwasyon, for, bawat nangyayari, itiwala pa rin mhm. natin sa Panginoon. No? Pati yung mga isasagot, Sometimes I give ma'am, i-respond sa tao, like itiwala 3, po natin three sa and a half, Panginoon. 3, No? Let 3 God ounce, lead the right? way. Hayaan Then, natin ang Panginoon when ang the time manguna. she want to sleep, Huwag then po when yung she keep sarili on natin, huwag asking yung more, emosyon natin. I Kasi give kung yung one, emosyon one, natin, one magkakamali ounce, po tayo dyan. Let just God for do the her to work. sleep. Huwag na tayong gumante. Hayaan natin sila. Diyos nang bahala. Hindi naman po nalilingid sa kaalaman ng Yeah. Panginoon ang Oh, mga diapers, pinagdadaanan when it's natin. not And enough, then ma'am, let I God bring the take one box diaper what is there, belong to just in Him. case. Sino po ba yon? Tayo yun. Yung buhay natin. That's more Yung lahat diapers. ng praises. Yung lahat ng I put pasasalamat. everything there, No, her hayaan clothes, natin ang her Panginoon pants, you ang need. gumawa ng paraan para sa bawat isa. No, Kasi I sa don't Kanya know, naman but talaga yung buhay na meron tayo. I asked her, I tell her, Yung just buhay use natin the, ngayon, our life, no? Ay hindi na sa atin to ngayon, sa it's Kanya okay, na. ma'am, we So don't hayaan do natin that, pong we hawakan ng can, Panginoon so you don't have to yung work buhay like na that, meron just tayo. put the hot water here. Ano po, para magkaroon tayo ng maayos na path na lalakaran. And let God do His plans according to our purpose for His glory. Kung sinabi ng Panginoon na magmensahe ka ngayong gabi, gawin natin. Sinabi ng Lord, umawit ka This is ngayong gabi, great. umawit na tayo. No, kasi yun ang You tunay think na so? buhay. Yun ang layunin. Yun ang layunin natin sa Oh, mundong maybe. ito. Yeah. Ano Maybe. po, I don't know. magkaroon ng Maybe kabuluhan ng buhay natin this one only. Yeah, then for His it's go glory. through here. No, mabuhay tayo para sa Diyos. Because I put more Mabuhay than that. tayo para doon sa Either. manifestation ng love ng Lord. Kung ano man ang nais ipahayag ng Panginoon gamit ang ating mga buhay, gamit ang ating mga bibig. Oh, sis, ma'am. Gawin na po natin. Kasi ang buhay na meron tayo, it belongs to God naman talaga. At walang sa atin. Lahat po ng meron tayo Two. ay talagang There's, belong just sa in case, there's Panginoon. in the bag, the Kaya new po, one, the blue. let God do His plan according to our purpose for His glory. 6 o'clock. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa 4. pakikinig. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing to. Maraming salamat, Lord, dahil itinawid mo, Panginoon, yung pag-share ng iyong mensahe. Salamat, Panginoon, sa katugunan mo sa aking panalangin, Lord, na mairaos ng tahimik